Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Ayan, welcome back sa ating new chapter for today. And ang dami nating pinag-uusapan. And I think tamang-tama to sa mga nakaraang pag-uusap natin. So, lalo na ngayon, magsa-summer na. And mag-Holy Week. Yes. Ayan. So, ang title ng ating chapter for today is Where You Finally Admit You're Exhausted. When was the last time you rested? Hindi yung scrolling or yung binge-watching ng mga teleserye or K-drama. Hindi yung nakatulog ka dahil pagod na pagod ka. Yung actually intentionally na guilt-free rested. Ayan. At saka alam mo, most of us, lalo na yung mga women talaga, ang very challenging ito. Kasi para sa ating mga women, rest feels like something you have to earn. Na para bang kailangan matapos mo muna lahat ng gawain mo before you're allowed to stop. Pero yun nga ang problem. Hindi naman, di ba, tulad nga nating mga ladies, hindi natatapos yung ating gawain or yung trabaho. So, ang weird, no? Oo, tama yan. Tsaka ang daming tao ngayon, especially in this time, na parang palaging pagod. Alam mo yung nakaupo ka lang buong araw, pero pagod ka. Tapos parang masasabi mo, ba't ako pagod? Parang wala naman akong ginawa. True. Yan. So, di ba, ngayon kasi, in this age, in this season ng buhay natin, parang hindi lang siya physical yung pagod na kalaban natin, kundi emotional, mental, digital, or spiritual exhaustion. So, yun yung tinatawag nating burnout. And today we're talking about rest. Hindi ito yung treat yourself or spa day na rest, kundi ito yung deep kind na sinasabi nga na biblical kind. And dun sa book na i-share natin later, The Rest of God, sinatawag ito na a call to restoration of what's most essential about us. So here's what we want you to know before even we even start. Okay, so we're not here to add to your list. Okay, so we are here to take something off your list, diba? Of it. So kapag sinabi naming magpahinga ka, that's not a suggestion. That's a permission slip. Yes. And disclaimer lang din ulit, hindi tayo mga professional na nagda-diagnose ng kahit na sino. And kapag nafe-feel mo na yung nararamdaman mo is deeper than burnout, you should seek a professional, syempre. Oo, syempre. So, sabi nga, no guilt here, only permission, grace for every season. Okay, so alamin muna natin, let's name it. Ano nga ba yung burnout? Ano bang ibig sabihin yan? Pero here's the thing about burnout din Paramihan sa atin, hindi natin alam na burnout na tayo hanggat hindi natin experience yung mga signs. Ano ba yung mga signs na yan? Isa dyan ay until we snap at someone we love, di ba? Bigla na wala mang ginagawa yung pamilya natin, biglang mainit ang ulo natin. Or maliit na bagay lang, no? Bigla na tayong nagsasnap. Or until we're sitting in a perfectly normal moment, tapos suddenly, naiiyak ka. Yes, Parang diba? bigla ka na lang naging emotional and we don't even know why. So burnout isn't just being tired. So it's being tired in a way that sleep doesn't fix it. And ito nga sabi din sa World Health Organization na officially kinlasify na nila yung burnout as an occupational phenomenon. Na ibig sabihin, hindi siya drama, hindi siya arte ng kahit na sino man, kundi hindi din siya pagiging mahina. Chronic unmanaged stress na pala siya ngayon, kinlasify na siya. So ito yung parang tuloy-tuloy, wala ka talagang pahinga, tuloy-tuloy ang stress. Wala ding recovery. Ayan. So, in 2026 nga, it's not just work It's notification, group chat na pwede kang ma-burnout, AI pressure. Yes, yung digital world din kasi. Yes, comparison, di ba na, especially din sa mga mothers. Kasi nga nauso na yung social media. So, inflation, breadwinner guilt. O kaya minsan, kahit hindi ka pagod sa work,
yung pagod ka sa interruption, yung may Yes. hindi ka tuloy-tuloy nakakagawa. Tama. And so, tingnan natin, ano-ano ba yung signs ng burnout? And check natin yung mga sarili natin kung alin ba dito tayo nakaka-relate. Yes. Unang-una, physical na burnout. Ito yung palagi kang pagod, kahit Yes. 8 hours ka naman natulog. And then, palagi kang nagkakasakit. Tapos, hindi ka makatulog kahit pagod na pagod ka. So, ito yung ibang, isip ka, no? ito yung mga physical signs Yan. na pwede So, nating ikaw ba, ma-encounter. physically? Nakaka-relate ako sa lahat ng yun. Okay, so mamaya natin ano yan. Isa-isayin muna natin kung ano tong mga area na to. Yung sumunod naman, emotional. Being numb. Not sad, not happy. So parang just flatline na, parang nabubuhay ka na lang, pero wala ka ng emotion eh. So, or irritable ka than guilt. So, irritable than guilty. Tapos, crying with no clear reason. So, yun yung kanina natin. Sa mga mental signs naman ng burnout, yung brain fog, ito daw yung parang pupunta ka sa isang room, tapos nakalimutan mo kung ano yung gagawin mo. So, talagang makaka-relate ang mga mothers Yes, dito. palagi nating na-encounter yan. Decision fatigue. Yung sa dami ng mga kailangan mong i-decide. Para bang hindi mo na alam kung alin ba ang pipiliin mo. And then everything feels urgent and impossible. Nakaka-overwhelm na sa dami. Ayan. So, another thing pa is spiritual. Sa spiritual area, prayer feels like talking to a wall. Diba? Parang di mo feel na nakakaabot ba siya kay God. Tapos, feeling mo ang layo ni God sa'yo. Or going through the motions sa church. Kung ano na lang gagawin. So, yung ating mga areas. Ayan. At itong isi-share natin dun sa book na The Rest of God. Alam mo ba na yung Chinese characters pala sa business, yung pictograph, di ba parang na-share sa atin to before na usually may dalawang words na bumubuo sa isang Chinese character. And yung Chinese character for business, dalawa, it's heart and killing. So, nakaka-amaze na talagang tamang-tama. Kasi pag naging busy tayo, we stop caring dun sa things na dati, nagkikare tayo dun eh. And that's the signal na napaka-busy na natin. And we have let ourselves be consumed by the things that feed the ego but starve the soul, di ba? So busyness kills the heart. So busyness also robs us of knowing God the way we might. Ayan. Yes, pero, so, alam na natin ano-ano yung mga areas kung saan tayo pwedeng ma-burnout. Pero, ano nga ba yung nagkukos nito? So, dapat yan ang malaman natin. So, yung hindi ka tumitigil. Never stopping. Ito Saying na nga, yes to everything. Parang chronic na, yung tinatawag kanina na chronic, na talagang tuloy-tuloy, wala kang pahinga. Tapos, alam mo na kailangan magpahinga, pero hindi ka makahindi. Di ba? Nag-yes ka sa lahat na, o tara, alis tayo, or baka pwede ka mag-volunteer dito, or... Tama. Diba yun? And tying your identity to how much you produce. Kasi pag nandun ka na sa momentum, para bang hindi mo na magawang huminto. Yes. Tapos, hindi natin ma-identify kung nagre-rest ba tayo o katamaran lang. Ayan. Yes. And carrying too much alone. Pwede rin to kasi lalo na tayong mga women na napakagaling nating mag-multitask. Pero di ba we learned na ang multitasking ay hindi talaga siya okay. Yes. Hindi ka nagbibigay ng 100% dun sa mga ginagawa mo. So, sabi nga ni Anne Lamott, almost everything will work again if you unplug, eat for a few minutes, including you. Uy, ang ganda nun. Ganda, Kasi di ba marami tayong gamit sa bahay na... Ayaw natin yung parang pipindutin na lang. Yes, at saka akala mo sira na siya. Tapos, pag nag-search ka online, paano ba ito gagana ulit? Bunutin mo lang, ipahinga mo muna ng ilang minutes. Then, pag sinaksak mo, okay na ulit siya. True naman yan, kasi sa washing machine namin, pag dire-diretso yung sala ko ng pukusa na siyang bumibigay. Pero yun nga, once we stop, in-unplug, tapos after ilang minutes, gumagana na. So, including daw asal, hindi lang to sa gamit. Kung yung gamit ka, napapagod eh. Yes, true. Ayan, machine na yon. So, ayan. Gusto din nating i-reiterate dito is, ang worst hallucination nga daw that busyness conjures is the conviction that I am God, that we are God, na it all depends on me. Hindi ako kahilaang huminto. How will
the right things happen at the right time if I'm not pushing, pulling, watching, worrying, para bang feeling natin nasa sa ating kamay lahat. Yes. Parang gusto natin lagi tayong in control. Tama. Ayan. So, meron lang tayong mini disclaimer ulit. So, if what you feel goes beyond general burnout, persistent hopelessness, inability to function, please reach out to a professional. So, we take that distinction seriously. Kasi kami rito, we're just sharing what we are learning from the books na binasa natin. The hustle lie, what Sabbath actually is. Ano nga ba yung hustle lie? Ito yung, hindi naman kasi tayo nakadating dito sa ganitong point na mababurnout tayo by accident. Maraming factors na nag-lead para dumating tayo sa point na to. Ang sabi nga, we were trained to get here ng isang culture na sinasabi sa atin na ang pagiging busy ay meaning nun, equivalent siya sa pagiging important. Tsaka kasi parang that your work equals to your output eh. Yun yung inaano natin that sleep is for the weak lang. Yes, bawal matulog. Yes, parang inaano lang, pinoportray lagi natin na productive tayo, strong tayo. Ayan, and yung sneaky version niya sa 2026, it's optimize your morning routine. Lahat kailangan mong i-optimize sa dami ng gadgets, sa dami ng mga AI tools. So sabi nga, di ba, monetize your hobby. Imagine, yung hobby na ang purpose Nagpaparelax niya sa'yo. is dapat ma-relax ka, i-monetize mo daw yan. Heal productively. Pati yun, no? Turn your trauma into a content. Parang pati pahinga kailangan maging productive na. Yes. Doon pa lang napagod na ako nung nalaman ko yun na gano'n na yung nangyayari sa atin. And alam mo, this bleeds pati sa faith natin. Kasi parang minsan, meron din tayong time na pwede nating masabi, I'll rest when the work is done. Lalo na siguro yung mga, kung if we are in the ministry. Ayan, parang sasabihin natin kasi na, I'm doing it for God naman eh, diba? Or other people need me. Parang bang feeling natin na it sounds holy eh. Diba na feeling natin na hindi ba mag-move on or mangyayari yung dapat mangyari kung wala tayo. So, pero ito yung honest question, really. And we can ask it sa sarili natin. Are we doing it for God? Or are we using God to justify overworking? And dito sa The Rest of God nga na book, meron din siyang observation na napastop talaga tayo dito. Sabi niya na most of us are living in what we call a culture of busyness. Na para bang yung busyness is just a time problem na wala lang, kulang lang tayo sa time pero reality, it's a heart problem talaga. And sabi nga niya, yung busyness pwede din natin tong maging cause na the place we hide. Alam mo yun, parang nag-hide tayo from God for ourselves, from the things na takot tayong maramdaman natin pag huminto tayo. We don't just stay busy because we have too much to do. Sometimes we stay busy because stillness scares us. Ayan. So, takot tayong mag-stay still lang. So, eto, question number 1. Is your busyness, is your hiding place ba? So, paano natin malalaman? Ito yung natatay mo yung worth mo sa pagiging busy mo and you feel restless kapag wala kang ginagawa. Pwede din na you introduce yourself by how busy you are. Alam mo, oo, na parang pag meron kang bagong kakilala, the way you introduce yourself is yung mga pinagkakabisihan mo. Na para ba talagang, yun nga yung identity mo na work mo. Parang the more na busy ka, the more na medyo, alam mo yun, iba. Parang gusto mo productive na, ka. Yun. Yan. Pero, ano ba yung Sabbath actually is? So, what is Sabbath actually is? But here's what God built into the design from the beginning. Alam mo ba kung ano yun? Yan. So, after ng creation, di ba? Ano yung ang ginawa ni God on the 7th day? Rest. God rested. Na hindi naman pagod si God, hindi niya kailangang mag-rest, pero dinemonstrate niya na
yung rest is sacred and it's Yes. woven into the creation itself. It's part of who we are as a person, as God's creation. Yes. And it's not an idea, it's a commandment. Na for us, actually, di ba? So, yun nga, isa pang sinabi sa book is that yung Shabbat, it's a Hebrew word, it means to cease, to stop, to desist. Hindi ito yung matutulog ka lang or magbabakasyon or yung Sunday service pag naka-attend ka na ng Sunday Yes, worship, yun you kasi yung consider, ano natin, yes, diba? we usually consider it as our Sabbath na. Pero iba pa to, deeper meaning, mas deliberate, full stop talaga, ceasing from work, from striving, from producing. So parang, di ba kahit, kasi minsan sa atin, naniniwala tayo, nakapag-church ka na ng morning, Yun na yun. yun na yun. Tapos gagalaw ka na sa ano pa ba yung mga kailangan mong gawin, or iniisip mo na yung Monday, ano yung work to do mo, yung to-do list mo. So, but here's the part we always miss. Ang Sabat nga ay two movements. It's rest and worship. It's both a day and an attitude of the heart. Na magsa-stop ka from something and turning toward someone. Sabbath is the day you stop insisting the world cannot get along without you, and let God be God. And that's where it's get radical. Ang ganda nun kasi it gets radical kasi parang hindi mo pipiliin na ikaw ang may control ngayon. Yes, Ibibigay mo, ibabalik mo yung control kay God. It's choosing to rest sa world na nagpa-profit, sa exhaustion, this is an act of resistance actually, na it's a protest. Sa sinasabi natin, I don't believe my value is in my output. Hindi natin hahayaan na yung line na yun manatili sa atin. And the world will continue even if we pause. Tuloy-tuloy pa rin naman, hindi yan hihinto para dahil lang nagpahinga ka. Yun nga yung mahirap kasi tanggapin minsan, di ba? Na parang, kunyari, breadwinner ka. Ikaw ang leader, ikaw ang pinaka-responsible sa family. So parang paano ka titigil, di ba? Yun yung iniisip mo lagi, may responsibilidad ka. Pero yun nga, minsan, kaya tayo nababurn out, hindi dahil sa dami ng ginagawa natin kundi dahil sa identity natin. Kaya yung para bang kapag hindi ka na nagpo-produce, we feel invisible. Na para bang yung identity natin, fused sa kung ano yung output natin. Pero yung Sabbath, it breaks that fusion weekly and intentionally. Yes. So the liturgy of rest. So Buchanan also talks about something beautiful, the idea of liturgy. Most of us think liturgy is just what happens in formal churches, rituals, prayers, and responses. Yan nga yung sinabi natin kanina na kapag nakapag-worship ka na ng Saturday, yun na yun. Pero ni-reframe niya to dun sa book na The Rest of God. Ang liturgy is simply the practice that shapes us. Parang ito yung rhythm mo sa maghapon, yung habits na na-form mo. Ito yun. And it forms who we become. Kasi ito na yung habits na ginagawa natin. And here's the thing, lahat tayo may liturgy. Kasi pag sinabi mong liturgy, di ba parang, ano ba yun? Parang pangsimbahan lang yun. Ano bang term yan? Di tayo familiar dyan. Pero yung liturgy mo, pag gumising ka, yung routine mo, na-chinek mo yung phone mo, or nag-CR ka, or nag-pray ka, or nag-devotion ka, iyon yun. Performing kung ano yung principles mo, you take it into practical steps na action. And that is liturgy. And it's shaping you into someone anxious, reactive, or exhausted. Diba? Kung paano mo siya aanahin. Ayan. And ito nga yung ina-encourage sa atin. Sabbath is an alternative liturgy. Kung ang liturgy natin na nakasanayan is hectic, puro hindi ka nagsastop, ito yung sinasuggest sa atin. Magkaroon tayo ng weekly rhythm that keeps restraining our heart to say, I am not what I produce. I am who God says I am. And you don't do Sabbath perfectly and then feel rested. You keep doing Sabbath imperfectly. Hindi naman sinasabi sa atin na, ngayong Sunday na to, mula umaga, 6 a.m., dapat hanggang gabi, wala kang gagawin na dapat mag-meditate. Hindi ganun. It's an invitation to just to try to reassess yung maghapon mo. And slowly, imperfectly, it changes you. Oh, wow. So nice, no? Kasi nga,
parang nasanay naman tayo na extreme kasi tayo mag-isip din, no? Oo. Diba, kunyari, rest talaga. Pero hindi productive, walang worship. Or pwede naman na productive, walang rest. So, sobrang extreme. And it gives us talaga a new perspective. Yeah. So, why does Sabbath feel scary ba? At iyan nga yung sinabi mo na nandun kasi tayo sa extreme eh. Kaya may tendency tayong matakot na para bang if I stop, lahat magfo-fall apart. Kasi Yan, dapat kanina pa, dapat no? nandyan ako eh. Dapat inaasikaso ko yan. Pero reality check, totoo ba na magfo-fall apart lahat pag Yes. nag-stop ka? Or parang, di ba, yung fear of missing out lang, di ba? Kaya ka yes ng yes eh. So, or parang ito, guilt, ano mo naman, feelings sa sarili mo na, I don't deserve rest yet. Parang hindi, kailangan, may gawin ka pa para to deserve it, Kailangan diba? parang gusto mo may level of output ka muna na nandiyan. Dapat 80% tapos ka na bago mo payagan yung sarili mo na mag-rest. Yes, totoo yan. And this is the line na, I'm too busy to rest. So, ang truth daw ay, I'm too busy not to rest. Yes, ang ganda nun. Sabi nga sa Matthew 11:28-29, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi sinabi ni Jesus na i-push ka lang ng push hanggang mapagod ka, hanggang mag-break ka na bago ka pumunta sa akin. Hindi eh. We are invited to come. Yeah. So, rest isn't a reward for finishing something na pinagawa o gagawin mo. Pero it's an open invitation na even with everything still on your list. Kahit hindi ka pa tapos, kahit marami pa dyan sa checklist mo, kailangan natin ang rest. Okay, but how tayo talaga makakapag-rest? Here's where we get real, okay? Because just rest sounds amazing in theory, di ba? Pero parang ang daling sabihin. Pero pagod ba talaga? When you're a mom, when the bills exist, and when people genuinely need you. So, we hear you, alam natin yung sitwasyon ng isang nanay, pero we acknowledge din na iba-iba tayo ng sitwasyon talaga personally. So, yung rest, alam natin na hindi siya equally accessible for everyone. Lalo na yung mga single moms or walang mga extended families. But here's what we believe. Rest has to be intentional. Kahit gaano pa kahirap yan, kailangan natin siyang, we have to let it happen. You have to choose it even in small ways. So, or the world will fill every single gap for you. And sabi nga din sa book, ang ganda nito, yung kairos na tinatawag, ang sabi niya is, hindi mo tatanungin na what time is it? Ang tatanungin mo, what is this time for? Kairos is the servant of holy purpose, na there is time for everything. Oh, so yun pala yun. Yes. So, when you're stressed out constantly, your body stays in fight or flight mode. So, survival mode ito. So, ito yung sa, in terms of science daw. So, okay, if may humahabol sa'yo, diba? Okay yun. Pag may humahabol sa'yo na adrenaline rush, talagang on the go ka. Kaya lang, kapag hindi daw okay. pag email lang yan. Tapos parang ano, you never pause, no? Tapos your body is biglang kailangan sagutin mo na agad. So yun. So that's why burnout becomes hormonal imbalance daw. So anxiety, yung sinabi mo kanina, brain fog, crying spells, feeling numb. And ang nakakatakot dito, alam mo nung nabasa ko to, yung kapag lagi tayong survival mode, hindi mag-enter yung body natin sa repair mode. Kaya pala ang dami kong mga imbalances sa katawan, sa hormone, kasi parang palagi tayong, ano bang kailangan pa? Yung, yes, hindi ka na, wala kang rest talaga. And sabi din sa isang sleep research na kapag when you're sleep deprived, your emotional regulation drops. Napapansin naman din natin to, di ba? Pag wala ka talagang pahinga, wala kang kompletong tulog, ang bilis-bilis mo mag-snap sa mga taong nasa paligid mo. Or in short, mas dramatic ang brain natin pag kulang tayo sa pahinga. So, ang ganda nung sinabi dito. Kaya nga So, sabi daw, so before you rebuke the devil, maybe rebuke your schedule. Yes. Kasi minsan inaano natin,
natitemp ako or Oo. tinetest ako, pero di Or ba, parang feeling ko nga nun minsan, baka may mga evil spirit na kaya hindi ako feeling rested, baka may mga evil spirit sa may paligid. nakasampa. Tama. Di ba? Natin yung pero yung schedule pala Ayun natin. pala. Diba? Oo. Kung nilatag natin yung schedule natin, about every hour meron tayong ginagawa. So, realistic way, paano tayo magbibuild ng rest. Unang-una sa morning time natin, quiet time, even 10 minutes before the phone. Gusto ko itong i-practice. Yes. Kasi bilang BA nga ako, check na agad ako ng phone Oo. pagkagising ko. Ayan, so a weekly Sabbath. Pick a day, protect it, and let it be imperfect. Ito kasi, syempre hindi naman lahat ay day off Ng weekend. ng weekends or ng Sunday. So you have to pick talagang ano yung day off mo, ano yung wala kang pasok, wala kang gagawin. So, yan. So, piliin mo yun. At saka yung you protect it talaga, no? Yes. Napaka-importante nun. Conscious effort talaga. Phone off hours. 1 hour before sleep, no scrolling. Alam mo, kaya ang ganda pa rin talaga ng mga hard copy na books. Kasi ako sa cellphone ako nagbabasa, yung radiation kasi niya, di ba, may effect pa rin. Nakakagising. Ayan. So, kaya wala kaming hard copy kasi most of the books na we will recommend later is puro soft copy tayo meron. E-books. Ayan. So, at saka meron ngayon, actually, maganda ngayon sa mga phones, especially, syempre, yung mga managers na kailangan may minomonitor. Ayan. So, kung, syempre, di ba, yun nga, kailangan yung i-accept na mag-move on Di ba? Kung wala naman emergency. Ngayon wala natuklasan na pwede mong i-turn off daily yung time mo na walang magwa-warning, walang magpo-calls. Ako kasi dati, hindi ko ma-turn off kasi baka kung may emergency, may something, ano mangyayari. Parang na-realize ko kasi na, ano ba magagawa ko? Nangyari na yung emergency na yon. So yon. So margins, empty pockets in your schedule on purpose. So ibig sabihin ito, maglagay tayo talaga ng walang gagawin. Napaka-importante nun, no? Lalo na sa atin na may homeschool, may Working. side work. Alam mo yung iba nga, pag meron silang calendar sa start of the year, ibablock muna nila lahat nung kanilang time with family. Yun ang inuuna. Hindi yung parang nandyan yung calendar mo, i-fill mo na lahat ng mga kailangang gawin without thinking na saan ba yung rest ko dito. Saan yung family time ko? Saan yung kay God? Diba? True. So, learning to say no. This is the rest practice. No, not just a boundary. Ang hirap talagang mag-say no. Lalo na kung lumaki ka na kailangan i-entertain mo lahat, pagbigyan mo lahat. And lalo na kung valid naman yung reason nung nagre-request ng time mo. Pero kailangan pa rin nating maglagay ng boundaries. We reassess ano ba yung rush or ano ba yung kailangan ka talaga doon. True yan. So, ano naman kaya to? What about those who genuinely have no support? Ito yung sinasabi natin kanina. Na ito nga, even Elijah, isang example lang din, na burnout siya. Kasi mag-isa lang siya, di ba, dun sa pinapagawang task ni God sa kanya. If you want to check that, it's in 1 Kings chapter 19. Gusto niya nang mag-quit. Parang gusto niya nang umuwi kay God. Yes. Pero ang response ni God, nakakatuwa, na ang nakakagaan ng pakiramdam, hindi niya ni-rebuke si Elijah. Pinakain niya. Binigyan Kaya niya ng tulog, totoo talaga yung mga food, di ba? Ang laking tulong sa Yes, true. comfort. Kaya may comfort food. Ayan. So, pinaramdam niya muna yung presence, di ba? Yung sa kanya kay Elijah. So, practical care before spiritual lecture ang ginawa ni God kay Elijah. Kasi minsan maisip din natin, hindi naman palaging puro spiritual. Yes. Kailangan din ng physical bodies natin na in-nurture din natin siya. Tsaka yung mga siguro, ito rin, sa atin na, learning sa atin na, bago tayo, kanya di ba, may mag-open up, pagod na pagod ako sa buhay, pagod na pagod ako, dami kong ginagawa. So before natin, tulad nito, we're sharing it. Kasi nga baka kailangan nyo. Pero we will not impose you na, baka naman kasi yung spiritual life mo, pinapabayaan mo na, yung kay God, baka guide niya ka lang, hindi ka grateful. Yung inaano pa natin na dapat nga grateful ka, may work ka, yung iba dyan. Let's not yung compare. toxic positivity din. So, let's, wag muna yun. So,
Pero yun nga, we are hear you, we are feeling kung nasang kang season. So if you're in this season daw, ang kailangan mo daw gawin ay Ito, triage your list. Ito yung na-mention natin before na i-compartmentalize mo. Hindi lahat urgent. Hindi Yes, lahat kailangan ka true. nandun. Kailangan True. ding i-reassess what must happen, what can wait, what can be simplified. At meron pala ngayon nga, pwede ka na magbayad ng bills sa mga autopay. Hindi ko palang na-explore kung paano. Pero that's one way na malilesen yung mga kailangan gawin ng isang single mom or single parent. Yes, or walang help. Walang help. Diba? Tsaka parang maximize in a good thing yung technology ngayon. So, next daw is micro Sabbath. So, 15 minutes of silence, one slow meal, one commute without noise. Ayan. So, kung wala tayo talagang day off, kasi meron naman talagang working, kailangan mag-work. So, kahit daw 15 minutes, unti-unti natin, singit-singit natin. Na parang, ako bilis kong kumain. So, parang yun nga pati pagkain. Nagmamadali ka. Survival mode. Yes. So, enjoy nyo. Savor yung the kinakain flavor. nyo. Yes. And ito din, marami sa atin kasi nahihiyang manghingi ng pabor sa mga true. taong nakapaligid. Kasi iniisip mo din, baka may gagawin din sila, baka busy din sila, pero we should learn to ask directly. Kasi maraming people dyan sa paligid mo na hindi lang nag-o-offer, pero willing sila na kung pwedeng pakibantayan muna yung mga bata for even 2 to 3 hours. And alam nyo yon, yung parang we are reminded also that humility is not a weakness, it's wisdom. We can ask for help, we can accept help. True yan. And redefine Sabbath for your season. So, in survival mode, Sabbath might just mean sleeping without guilt, saying no to one obligation, turning off notifications, grace over perfection, always. Ayan. And ang ganda din nung sinabi dun sa book na The Rest of God, Sabbath doesn't have to be perfect to be holy. It just has to be chosen. Ang napaka-importante nung pipiliin mo, magiging intentional ka, and you make sure na gagawin mo talaga. Kasi we can always plan na ganito yung gusto nating mangyari. Yes, pero pag hindi tayo nag-act on it, wala ding mangyayari sa plano natin. True. And ito naman, ito yung kanina sinasabi ng extreme. So, rest versus avoidance naman. So, real rest fills you up. Diba? Scrolling and binge just numb you out. Asking yourself, am I feeling up or am I just not feeling? Tama yun. Kasi guilty ako dito, alam mo yung doom scrolling. May time na ayaw mo na lang na muna nang mag-isip ng anything. Pero ayun lang, basta kung ano lang yung dumaan sa feed mo, parang feeling ko nakaka-relax yun, pero I'm reminded now na hindi siya totoong rest. Yung sa Psalm 23 na sinasabi, di ba? He makes me lie down in green pastures. He refreshes my soul. So sometimes, He makes us lie down. He doesn't always ask permission. Sometimes burnout is God saying, I'm doing to make you stop since you won't do it yourself. Oo. Ito yung parang in-stop ka na ng sakit. Yes, true. Na ayaw naman nating mangyari, di ba? Na ang nagpa-stop lang sa atin is dahil nagkasakit na tayo, dahil wala na tayong choice. Parang sinasabi na sa'yo ni God na, mag-rest ka muna, ka muna, enjoy mo muna yung presence ko. Pero yun nga, dahil go until yung body na natin talaga nagpa-stop. And maraming kwentong gano'n, di ba, na talagang nakapag-rest sila, kaya lang nga sa hospital, di ba? So let's not wait na mangyari pa yon. Pero kung yun nga, kung mangyayari yun, baka inaalaw na, kung kayo man ay nandyan sa situation na, baka inaalaw na, ito yung time na kausapin natin si God. And just also a disclaimer na rest looks different in every season. We don't know kung saang walk ka ng life mo ngayon, nasaang chapter ka. Pero we just encourage you to start small. And grace over perfection talaga tayo lagi, di ba? You don't have to get it right to get started. Yun yung kalaban ng ng pagsa-start. Yung parang feeling natin, we have to figure it out lahat agad-agad and perfect it. Pero that's a lie also. Tsaka parang kailangan mo na, alam mo na yung end goal or end result nito.
So what rest actually give you, ito na yung magandang part naman na reward na makukuha natin sa rest. Na this is something nobody tells you about rest. When you actually do it, when we really do it, we start to find ourselves again. Because burnout doesn't just make you tired, it makes you disappear. Totoo naman yun. In all the doing, in all the being needed, you lose track of who you are. Wala ka ng ibang focus, laser focus ka sa kung ano yung kailangan sa'yo ng iba. What you actually like, what makes you laugh, what God has been trying to say to you personally, lahat yon nawawala na sa isip natin. Ayun, sa book na calls this the deepest gift of Sabbath. It returns us to ourselves and to God. Not the version you perform for, pero the real thing. And ano-ano ba yan? Ano-ano ba yung mga nakikita natin sa seasons of actual rest? Ito yung realization, naging honest tayo sa sarili natin na we're more than burnout than we realize. Acceptance, humility to accept na kailangan mo na ng tulong, kailangan mong mag-make ng mga intentional choices, decisions. Ayan. You've been doing out of obligation, not joy. So, ito yun. Parang gawa ka na nagawa, pero hindi ka na masaya. Fear surfaced that busyness was covering, na meron ka palang mga unaddressed fears na kailangan mong i-deal this time since nag-rest ka na, mahaharap mo na talaga yan, maa-address na. So, simple pleasures become enough again. Yung parang, minsan kasi di ba yung nap, di ba? Parang tuwan-tuwa ka na after 15-minute nap. And so, nag-enjoy ka na kahit simplest things. At saka ang ganda lang ding realization dito na kapag pala hindi mo na na-enjoy yung simple things, it's a sign na burnout ka na. Nananab na kasi lahat nga ng emotions. Ayan. And most importantly, we hear God's voice. Mas clear yung voice ni God. Kung rested tayo. Yes. Ayan. So, what does God tend to say when you're finally still? So, ito gustong parating sa atin ni God na you are loved, not for what you produce, but for who you are. And ang sarap makarinig nito, I've got this. May someone na kayang solusyonan lahat ng naiisip natin. Hindi lang tayo ang may kayang gumawa. Nandyan si God. Yes, true. Slow down. Don't miss the life around you. Ayan. So, di ba, na parang, yun nga, kanina notice mo na ang lahat. And let go of what you're never meant to carry. Kasi naman, hindi naman kasi para sa atin, buhatin, kinukuha natin. Tama yan. So, sabi nga sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Ayan. We cannot fully know God in constant motion. Stillness is where knowing happens. And we are so rarely still. And yung sinasabi dito na be still and know that I am God. Ang ganda nito. Sabi niya, some knowing is never pursued, only received. Kasi meron tayong mga character ni God na malalaman lang natin pag nag-obey tayo or pinurso natin si God. Di ba may ganong aspect ng character ni God? And meron din naman siyang aspect, character ni God na malalaman mo lang kapag you are still, dun mo lang siya marireceive. So, sabi nga, ang key point natin dito is rest is not the pause between productive moments. Rest is productive. It's where healing happens. It's where God speaks. It's where you become, not just perform. Yan. Book reco natin naman ngayon is yung mga tiniskas natin is galing siya sa The Rest of God by Mark Buchanan. And ito yung deep theology about Sabbath. Ang ganda-ganda nitong book na to. Para siyang conversation. Tsaka ang galing magsulat ni Mark Buchanan, I tell you, basahin mo na siya. Basahin nyo na siya, guys. It will change you how you see rest permanently. So, Sabbath is both a day and an attitude to nurture such stillness. It is both a time on a calendar and a disposition of the heart. It is a day we enter, but just as much as a way we see. Sabbath imparts the rest of God. Ito yung rest, pahinga, actual physical, mental, spiritual rest, but also the rest of God. Yung iba pang character ni God, maralaman natin, the things of God's nature and presence we miss in our busyness. True. And other books na worth reading, ayan. So, Sacred Rest by Sandra Dalton Smith. So, breaks down 7 types of rest naman.
So, very practical siya. Ito naman yung sa more practical application ng kung gusto nating makaano pa ng ibang ways. And yung Emotionally Healthy Spiritually by Peter Casero, for anyone serving from empty. Ito naman yung mga nasa ministry daw. So ito yung recommended. Ayan, so nag-add din ako ng having a merry heart in a Martha world. Kasi nga, yun nga, busyness. Finding intimacy with God in the busyness of life. Oo, maganda rin yun kasi hindi ka naman hihinto eh. Yes. Hindi naman hihinto yung work natin, pero Yes. finding purpose within that is True. very important. Tsaka- Medyo masakit na kailangan nating harapin. Sometimes, burnout continues because we refuse to release control. Ayaw nating bitawan. We say, no one else can do it. They need me. Babagsak kung hindi ako. But low-key, that's pride mixed with fear. Yeah, so rest requires trust. Trust that God sustains. Trust that others can grow. And that you are not the savior. You are the steward. And stewards get to rest. So here's what we want you to carry out of this. You are allowed to stop. We are allowed to stop. Not because na-earn natin yon, not because tapos na yung list mo, not because you've been good enough or available enough, but because we are human, because God built rest into our design, and because you are so much more than what you produce. Yeah. So this week, put something down. Say no to one thing. Close the laptop an hour early. Sleep without guilt. And not as a reward, but as an act of faith. Yes, and trust God can handle what you stop doing. Kasi ang hirap mag-release ng control. Pero if we have a proper view of God, of God's character, we can do it. Because He can, kaya niya, He always could. So, ito naman, hindi namin sinasabi na yung pag-close ng laptop nyo ay hindi nyo pa pala time out sa work, di ba? I mean, di ba? Ang hindi namin sabihin, kung nag-OOT kayo at nakaka 2 hours na kayo, bago kayo mag-going 3 hours, close that thing. Kasi nga, ako naniniwala ko na parang, the more na tinatry nating tapusin, the more di ba parang hindi siya natatapos. Di ba? Tsaka bukas. May bukas pa rin na pwede mo siyang gawin. Tama. So, anong to carry sa atin? Anong klaseng pagod meron ako? Yung na-discuss Assess natin natin. kanina, assess natin, physical, mental, emotional, spiritual ba yan? Or lahat? So, minsan kasi kailangan mo hindi vacation Oo. Hindi kailangan ng boundary. Kailangan natin boundaries. So, minsan hindi kailangan ng bagong planner. Yes! Para magkasya lahat ng gagawin natin. Kailangan lang natin mag-know. And this week, challenge sa atin, gawin natin to, don't optimize your life. Interrupt it. Hindi pa laging kailangan ang dami mong nagawa, productive ka for the day. Turn off one notification, protect 1 hour, say one uncomfortable no, and sit long enough in silence to feel a little uncomfortable. So, because burnout is loud, but healing is quiet. And maybe the most spiritual thing you can do this week is stop. Ayan, we remember again this verse, yung sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So rest is not the opposite of faith. Rest is faith. Thank you for joining us for today's chapter, and we pray and hope that you find rest this week. This is Pages and Faces, The stories we read. the lives we live. Bye!